Okay, class. Ang babanggitin kong pangalan ay lilipat sa kabilang section. Sa section B, Buknoy, Bornak, Buboy, Jed. Tumayo na kayo at lumipat na kayo sa kabilang section. Ha? Bakit? Ano ba yan? Di na nga ako lumipat sa ibang school. Nilipat naman ako sa kabilang section. Nasaan ang hostisya dun? Kagaya nga ng sinabi ko sa inyo sa last video, itutuloy ko ngayon ang kwento ng elementary experience ko sa bago kong school at isa ito sa di ko makakalimutan na nangyari sa akin doon. Noong grade 3 ako, may mga ilan-ilan pa din akong di nakakasundong mga kaklase. Pero at the same time, may mga naging kaibigan na din ako noon. Nakwento ko na to dati sa isa kong video pero ikikwento ko pa rin for those na hindi pa alam. One time, iniwan kami ng teacher ko noon dahil may meeting daw sila ng co-teachers niya. May meeting kami ngayon ng mga teachers. Huwag kayong magulo ah. At huwag na huwag yung lalaroin yung mga laruan dyan. Laruan nga eh. Bakit di pwedeng laruin? May sinasabi ka? Wala po. Dahil makukulit yung mga kaklase ko, nilaro pa din nila yung mga laruan doon sa classroom and din nung nalaman ng teacher ko, galit na galit siya noon. Isa sa mga kaklase ko na naglaro nun is si Ted. Tapos ako naman si Jed. So bala nangyari, since di pa ganun familiar yung mga names namin nun kay teacher kasi bagong pasukan pa lang nun, akala nung teacher ko nun, ako si Ted. And then pinalo niya ako nun sa kamay. Di ko makakalimutan kung gaano kasakit yun. Late na niya na-realize na maling estudyante pala yung pinalo niya at umiyak na ako nun. And to make the story short, sumugod si nanay sa classroom namin noon para kausapin si teacher, pati na rin yung mga kaklase kong nambubuli sa akin. Deserve, char. Anyways, natapos na yung school year ko sa grade 3 at oras na ulit para magpa-enroll ako sa grade 4. Malinaw na malinaw pa rin sa utak ko hanggang ngayon yung nangyari nung enrollment na yun. Good morning, ma'am! Papa-enroll ko lang po si Jed. Good morning din po. Ay, pasensya na po. Nagbabadali po kasi ako eh. May pupuntahan pa ako ngayon. Pero pakalista na lang po ng mga nakasulat dyan sa blackboard. Kailangan po pala ni Jed dalhin yan sa pasukan. So, akala namin ng nanay ko nun, enroll na ako sa kanya nun, which is the section A. Kasi nga, pinapabili niya na sa amin yung mga school supplies na gusto niyan dalhin namin sa pasukan. And fast forward, first day of school na nun at sobrang excited na ako kasi sobrang ganda ng classroom namin nun. Tapos kaklase ko ulit yung mga kaibigan ko nun nang bigla. Okay class, ang babanggitin kong pangalan ay lilipat sa kabilang section. Sa section B, Buknoy, Bornak, Buboy, Jed. Tumayo na kayo at lumipat na kayo sa kabilang section. Ha? Bakit? Ano ba yan? Di na nga ako lumipat sa ibang school. Nilipat naman ako sa kabilang section. Nasaan ang hostisya dun? Wala na kaming nagawa nun kundi umalis ng classroom. Sobrang dismayado ako nun kasi nasa section A lahat yung mga kaklose ko nun. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa akin kung bakit ako nalipat ng ibang classroom nun. So, move on. Lumipat na nga ako sa kabilang classroom nun, kung saan wala akong kakilala at kahit isang kaklose. Pero buti na lang, kaklase ko pala yung isa kong pinsan nun. Yun nga lang, di ko din kaklose tong pinsan ko na to. Noong tumagal, nakapag-adjust na din naman ako nun. Naging active ako sa klase nun kasi gusto kong patunayan na nagkamali si ma'am na nilipat niya ako ng ibang classroom. Char lang. Habang tumagal, natanggap ko na din naman na dito na talaga ako sa section na to papasok. Naging kaklose ko na rin yung mga kaklase ko noon kasi sa totoo lang, mas mababait sila kaysa dun sa mga naging kaklase ko dati sa section A. At isa yung advisor ko nun sa mga naging favorite na teacher ko nung nasa elementary ako. Kasi nakikita niya ako. I mean, hindi lang physically, kundi pati na yung mga talents ko. Ang awit na ito. Wow, Jed, may tinatago ka palang talent eh. Please, itago mo na lang. Joke lang. Konting practice pa, Jed. Huhusay ka din. Oh, magaling ka pala mag-drawing, Jed. May panlaban na tayo sa drawing contest. Okay, class. Meron daw gaganaping dance competition. Patingin nga ng mga galawan nyo. Oh, ayan ang talent. Ang taas ng energy. Jed, ikaw magiging center natin. Ha? Sir, nahihiya ako. Hindi ka palan mo na mukha mo. Good morning, sir. Uy, good morning, ma'am. Teka, si Jed ba yun? Yes, ma'am. Bakit po?
Bakit nandito yan? Matalinong bata yan ah. Ay, totoo yan, ma'am. Alam mo ba, magaling din kumanta yan. Magaling sumayaw, mag-drawing, at yan lang din ang lagi sumasagot sa klase ko. Siya nga, no? Bakit daw nilipat dito yan? Ay, yan lang din po ang hindi ko alam. Kung hindi nyo alam, bawat subject namin nun lumilipat kami ng ibang classroom. Depende kung saang classroom yung magiging subject teacher namin nun. At isa sa mga subject teacher namin nun ay walang iba kundi ang nagpatapon sa akin sa kabilang section. Joke lang. Okay, yun lang muna sa ngayon. Mari na kayong lumabas. Thank you, ma'am. Yung mga kalat nyo simutin nyo muna bago kayo umalis. At Jed, paiwan ka muna dito. Hala, bakit kaya? Pagalitan kaya ako ni ma'am? Anong kasalanan ko? Malinis naman yung bangko ko. May assignment naman ako. Ano? Napansin ko na magaling ka magbasa, Jed. Salamat po. Ganito, bibigyan kita ng babasahin tapos kapag nagandahan ako sa pagkakabasa mo, ikaw ang isasali ko sa kabilang school. Okay, basahin mo na. Tahimik lang ako sa umpisa. Kahit di mo ako pilitin. Tingin ka sa audience. Tahimik lang ako sa umpisa. Kahit hindi mo ako pilitin. Tumingin ka sa tao habang nagbabasa. Tahimik lang ako sa umpisa. Kahit di mo ako pilitin. Meron ka bang lemon? Gusto ko tequila. Ano ba yan? Magaling ka pa naman sana, kaso di ka lang marunong tumingin sa audience. Isa pa, sinadya ko talaga na hindi sumunod sa kanya nun kasi ayaw ko din naman na mapili niya ako para ilaban sa kabilang school nun. Kasi nga, hindi ko kaya yun. Kaya ang ending, hindi na rin ako yung pinili ni ma'am noon, which is gustong-gusto ko. Okay, class. Kailangan na natin magbotohan kung sino ang gagawin natin president dito sa classroom. Sino ang gusto nyo? Si Jed po! Okay, si Jed na ba ang gagawin natin president? Opo! O Jed, ikaw na ang president ng classroom natin ha? Sir, kasi hindi ko po kaya eh. Kaya mo yan. May tiwala kami sa'yo. O, sa lahat ng officers, pipicturean ko kayo sa labas. Uy, Insan, congrats! Salamat! Class, tahimik muna. May sasabihin ako sa inyo. Aalis na ako dito pagka-graduate nyo. Lilipat na ako sa ibang school. Salamat, sir. Di ko kayo makakalimutan, class. Kami din po, sir. A-attend kayo sa graduation na. Hindi ko sasabihin kung sino yung may honors para surprise. Jed? Bakit po, sir? Congrats! Bakit po? Basta. And now, for the top one of my section, grade 4B, Jed! Wow! Congrats ko pala first honor eh. Nay, first honor ako. Ano? Bakit di mo sinabi sa akin? Hindi sana ako nagsabit sa'yo ng medal mo. Kasi po, wala namang sinabi si sir na ako yung magiging top 1 eh. Ayoko naman po na isama kayo kasi baka wala naman pala akong honor, hindi napahiya lang kayo. Kahit ba? Nakakainis ka? Sayang naman. Di wala ka tuloy magulang doon. Sorry na po. Ewan ko sa'yo. Siya, congrats. Alam mo ba, Nay, kung sino yung nagsabit sa akin? Sino? Si Ma'am, yung naglipat sa akin sa kabilang section. Ano? Isa sa mga di ko makakalimutan na nangyari sa akin noon ay yung nalipat ako sa kabilang section. Pero alam nyo, thankful din ako na nangyari sa akin yun kasi kung di ako nalipat sa kabilang section na yun, hindi ko makikilala yung mga bababait kong kaklase, the best na teacher, at higit sa lahat, hindi ko malalabas yung totoong potential na akala ko hindi ko kaya, pero kaya ko naman pala. Gaya nga ng sabi ko dati, everything happens for a reason. Tiwala lang. Salamat sa panonood. Don't forget to like and subscribe. Nga pala, before I end this video, gusto ko lang magpasalamat dahil 400k subscribers na tayo! Hindi ko ito mararating kundi dahil sa inyo. Kaya naman, available na ang first ever merch natin. Keychain siya. Ilalagay ko na lang sa description yung link ng shop. So, bili na kayo kung gusto nyo and sana magustuhan nyo. Salamat sa support and see you on my next video. Bye!